Sa ulo ng mga nagbabagang sports balita. Samahang Basketball ng Pilipinas Executive Director Sunny Barrios naniniwalang handang-handa na ang Gilas Pilipinas para sa pagsabak sa FIBA Asia Men's Championship. Pinoy ring sensation Manny Pacman Pacquiao posibleng magsagawa ng comeback. Mark Espejo-led Ateneo Blue Eagles napalapit ng isang hakbang patungo sa kampyonato ng Collegiate Conference ng Spikers Turf. National Taekwondo Jin Samuel Morrison umaasang makakasungkit ng tiket patungong 2016 Rio Olympics. Second-ranked Spain, kampiyon sa 2015 FIBA Eurobasket. Forward Harrison Barnes, inalok ng 4-year $64 million contract extension ng Golden State Warriors. Australian power buster Jason Day, runaway winner sa BMW Golf Championship. At unseeded Yanina Wickmeyer, nagreyna sa Japan Women's Open. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Dennis Principe kasama si Meg Siozon. Maghahatid sa inyo ng pinakahuling kaganapan sa daigdig ng palakasan. Sa basketball, naniniwala si Samahang Basketball ng Pilipinas Executive Director Sunny Barrios na handang-handa na ang Gilas Pilipinas para sa pagsuong sa hamon ng FIBA Asia Men's Championship sa China. Ito'y matapos sa sumalang sa halos 2 buwang training camp ang Tab Baldwin mentored team. Ang kabuang detalye iyahatid ni Haji Caaminio. Nasa Changsha, China na ang Gilas Pilipinas team na maghahangad na makakuha ng pwesto sa 2016 Rio Olympics. Sisimula ng mentored squad ang kampanya sa FIBA Asia Men's Championship sa pamamagitan ng pakikipagsagupa kontra Palestine sa group preliminaries sa Miyerkules, bago nila makatapat ang Hong Kong sa Huwebes at ang Kuwait sa Biyernes. Sa panayam ng PTV Sports, kumbinsido si Samahang Basketball ng Pilipinas Executive Director Sunny Barrios na handang-handa na ang Philippine Quintet para sa pagsabak sa FIBA Asia Tournament. Si Barrios at si SBP President Manny V. Pangilinan ay kapwa present sa huling team practice ng Gilas Squad sa Meralco Gym sa Pasig City kahapon. Nakita naman namin, although siyempre superficially when we attended the last practice yesterday, nandun kami nila MVP, nila Alpanlillo, nila Pato, magandang kilos. At saka yung enthusiasm, malakas talaga. Kabarad. Magandang pinakita. It's good enough, no? Kasi ano naman ang learning curve ng player natin. According to Coach Tab, malaking bagay yung closed door training camp nila na sa Cebu nitong last week. Samantala, naniniwala naman si Barrios na si naturalized center Andre Blatch ang maaaring maging susi sa inaasam na tagumpay ng Gilas Pilipinas sa China Cage Fest. Much better, no? Tingin ko, kumbaga sa pag-peak, tama-tama lang. He should be peaking as we progress towards playing the stronger teams. Sigurado yun. Dahil talagang, living up to his credentials siya. Hindi tayo lugi doon. Kinakailangang magkampiyon ang Gilas Pilipinas sa FIBA Asia Meet upang mapasakamay nila ang nag-iisang Asian slot para sa 31st Olympiad. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Sa kaugnay na ulat, tila kumbinsido naman si Jordan National Coach Raiko Turman na kaya ng Gilas Pilipinas na umabante sa semifinal ng FIBA Asia Men's Championship. May report si Judith Karingal ng Sports Radio 918. Naniniwala si International Coach Raiko Toroman na malaki ang tsansa na makapasok sa semi-final round ng FIBA Asia Men's Championship ang Gilas Pilipinas team. Ito'y dahil magaan na grupo ang kinalagyan ng Philippine 5 sa preliminary round. Ayon kay Toroman, magandang nakuhang draw ng Pilipinas na isa sa top 3 teams sa Asian continent.
Ang 60-year-old Serbian national ay isang linggong namalagi sa bansa para gabayan ng Jordan national team sa tune-up games katapat ng ilang PBA teams. You have, in our bracket, you have 7 teams for 4 spots for the quarterfinals, because China, Korea, Chinese Taipei, Qatar, Lebanon, Kazakhstan, and Jordan, all 7 teams can be in a first 4. And on the other bracket, where are Philippines, Iran, and Japan, there is 3 teams for 4 spots. It's very difficult to go in a quarterfinal. That's the biggest issue and challenge for us to go in a quarterfinal. Malaking bagay rin ani Toroman para sa Gilas Pilipinas ang tuloy-tuloy na programa at interes ng publiko sa basketball. Coffee in the Starbucks. And when we come to airport, I think 15 Filipinos will approach to me to get a picture. What make shock for the players of Jordan how basketball here is, is popular and something. Si Toroman ang head coach ng unang Gilas Pilipinas team na binuo noong 2011. Para sa PTV Sports, Judith Caringalo, Sports Radio 918. Lipat naman tayo sa boxing. Gumugulong na ang negosasyon para sa posibilidad na idaos dito sa Pilipinas ang ring return ni Manny Pacquiao sa susunod na taon. Ito'y matapos ang mga recover ng uso mula sa shoulder injury ang 36-year-old Sarangani Fighting Pride. Narito ang report ni Ricky Santos ng Sports Radio 918. Malaki ang posibilidad na dito sa Pilipinas maganap ang comeback fight ni Manny Pacquiao. Ayon kay Team Pacquiao Business Manager Eric Pineda, kinakausap na di umano nila ang mga personalidad na maaaring maging instrumento para madala dito sa bansa ang susunod na laban ni Pacman. Most likely, Mark, we're trying to see if it can be worked out here in the Philippines. Samantala, tiniyak naman ni Pineda na fully recovered na si Pacquiao mula sa shoulder injury na natamo niya sa losing battle kontra American rival Floyd Mayweather Jr. noong nakaraang Mayo. Kanyang recovery compared to Kobe Bryant. Kobe took him, 8 months before he was able to play basketball again. After 3 months, nagbabasketball na. Sa ngayon ay hinihintay na lamang ni Pacquiao kung sino ang kanyang makakadwet sa kanyang susunod na laban. Para sa PTV Sports, Ricky Santos, Sports Radio 918. Sa boxing pa rin, pagbibidahan naman ni former world title challenger Milan Milindo ang Pinoy Pride 34 fight card sa Lapu-Lapu City sa Cebu sa buwan ng Nobyembre. May titulong Back with a Vengeance, tatangkain ni Milindo na makabawi mula sa nalasap na kabiguan sa title challenge kontra Mexican IBF Light Flyweight Champion Javier Mendoza noong nakaraang Mayo. Sa pamamagitan ng pakipagsagupa laban sa hindi pa pinapangalanang karibal. At kung dati ay rated si Milindo sa IBF, ngayon naman ay hangad niya na mapataas ang kanyang ranking sa World Boxing Organization o WBO para makaposisyon sa sakaling magdesisyon ang kapwa Pinoy na si Donnie Asnietes sa flyweight division. May professional record na 32 wins, 12 by knockouts at 2 talo. Nakataya ang WBO International Light Flyweight Belt sa ring return ni Milindo sa Hoops Dome sa Lapu-Lapu City sa Nobyembre 28. Sa volleyball, napalapit ng isang hakbang patungo sa kampyonato ng Collegiate Conference ng Spikers Turf ang powerhouse Ateneo Blue Eagles. Ito'y matapos na ilampasan nila ang National University Bulldogs sa opener ng kanilang Best of 3 Championship Series kahapon. May report si Arian Malyari. Mas malakas na paghataw ang ikinakasa ng unbeaten Ateneo Blue Eagles para sa Game 2 ng Championship Series kontra National University Bulldogs sa Collegiate Conference ng Spikers Turf. Ayon kay Head Coach Oliver Almadro, mahigitan ang kanilang performance sa Game 1 kahapon kung saan umani sila ng 25-17, 25-18 at 25-19 na panalo kontra Bulldogs upang hawakan nila ang 1-0 series edge. I'm sure NU will bounce back. I'm sure NU will do a plan para makaisang game
Pero sabi ko nga sa mga players, so our job is not yet done. So yung consistency dapat hindi alisin, yung aggressiveness dapat nandun pa rin, and yung passion sa ginagawa, kailangan always present para yung kalaban medyo may advantage ka na eh. Siguro yung advantage, game 1, nasa amin na. So we just have to be more aggressive, consistent, and be passionate enough para makuha yung goal namin na makuha yung championship. Ipinagmalaki rin ni Almagro ang impresibong showing ni star spiker Mark Espejo na nahirang na tournament MVP. We're so blessed. And Mark Espejo is really blessed by the Lord na at his early age, nakukuha niya na yung mga individual accolades na ganon. So, it's really an advantage for us. But sabi ko nga sa mga players ko, individual accolades come when team success happens. So, he cannot make it alone. So, I'm sure Mark is really thankful sa teammates niya na nagpe-perform din na mabuti. So, I guess being MVP is just artillery on our part. But, of course, yung kabuuan pa rin ng team ang importante. Ang Game 2 ng title series ng Ateneo at NU ay itinakda sa darating na linggo sa San Juan Arena. Para sa PTV Sports, Arjen Malyari, Telebisyon ng Bayan. National Taekwondo Jin Samuel Morrison umaasang makakit ng ticket patungong 2016 Rio Olympics. Yan at ang iba pang mga kaganapan sa local sports scene sa pagbabalik ng PTV Sports. Nagbabalik ang PTV Sports sa PBA. Aminado si Global Port Batang Pierre Combo Guard Jonathan Uyloan na hahanap-hanapin niya ang magandang samahan nila ng mga dating teammates sa Rain or Shine Elasto Painters. May report si Aminyo. Kung may isang bagay na hindi makakalimutan si Global Port Batang Pierre newly acquired shooting guard Jonathan Uyloan, ito ay ang bonding nila ng mga dating teammates sa Rain or Shine Elasto Painters. Ayon kay Uyloan, ituturing pa rin niyang kaibigan ang mga dating kakampi sa Rain or Shine kahit pa magkabangga sila sa loob ng playing court. You know, I already know their system. And, you know, being there for almost 6 years, 5 years, 6 years, I think what I'll miss the most is, you know, the people that I made bonds with, you know, made relationships with as far as friendships and stuff. So, I mean, I'll see them. I always talk to them and I see them. So. Sa katunayan, maging si Rain or Shine sophomore guard Jericho Cruz ay aminadong malaki ang naitulong sa kanya ni Uyloan bilang mentor. When I was there, my rookie year, always there guiding me. You know, yung what I need to do, yung what the team wants, yun. Kaya, pero nag-tensible ako na naging teammate ko siya for at least a year na marami din ako tutulong sa kanya. Ang 6'1" na si Uyloan ay sinunggaban ng Global Port matapos na ilagay siya sa unrestricted free agent list ng Rain or Shine kamakailan. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Sa iba pang balita, puspusan ang pag-iensayo ni multi-titled Taekwondo Jin Samuel Morrison para sa pagsabak sa Olympic qualifier sa darating na Abril. At dahil mas mabigat na weight class na siya makikipagsapalaran, mas mabigat na training din ang pinagdaraanan ngayon ni Morrison. Narito ang report ni Arjen Malyari. Nagbago ng battle plan si National Taekwondo Jin Samuel Morrison. Ang asam na makasungkit ng tiket patungong 2016 Rio Olympics. Ayon kay Morrison, mas mabigat na training at conditioning program ang kanyang pinagdaraanan ngayon. Lalo pat nagdesisyon siya na umakyat sa under 80 kg class mula sa dating under 68 kilograms. Nagpalit kami ng conditioning coach. And medyo mas humirap ngayon. More on stamina kami, tapos nagtaas pa ako ng timbang. Okay naman siguro kasi mas makakalamang ako sa speed. I don't know sa power, pero yun yung wino-work namin ngayon. Pero labang ako sa speed. Ginagawa namin is more on sa short sprint. Pero ngayon nagdadagdag kami na meters. Like yung last week is 100 meters lang, ngayon 200. Siguro by next month is 400 na. At kahit pa walang nakalinyang kompetisyon ngayong taon, hindi nababalik Morrison sa posibilidad na hindi niya makuha ang tamang forma bago ang Olympic qualifier sa Abril ng susunod na taon.
ipagpasadjust na lang siguro. Kaya siguro inilipat rin ako ng weight kasi yun yung may chance talaga kaysa doon sa under 60. Binabawi na lang namin sa more on sparring ng iba't ibang school or mag-invite kami ng ibang player. By December daw ata is may darating na Korean team dito sa Philippines. So yun yung makakasparring na. Sa Singapore Southeast Asian Games noong Hunyo, ay isa si Morrison sa mga nag-uwi ng gold medal para sa bansa. Para sa PTV Sports, Aryan Malyari, Telebisyon ng Bayan. Samantalang, umapila naman ang suporta mula sa mga sports patrons sa bansa, si National Para Triathlete Sixto Ducay. Ito'y kaugnay ng kanyang asam na makapagsalba sa Rio Paralympic Games. Nagbabalik si Aryan Malyari. Nanghihinayang si National Para Triathlete Sixto Ducay sa mga pinalampas niyang qualifying races sa mga nakalipas na buwan. Sa pinakabagong world rankings na inilabas ng International Triathlon Union o ITU, ay nasa pang 36 na pwesto ang 46-year-old polio victim sa kanyang nalilikom na 544.33 points. Ayon kay Ducay, may problema siya sa budget para sa paglahok sa mga Paralympic qualifiers dahil kumalas na siya sa kanyang dating handler. Nagkaroon ng problema sa handler ko, inako niya ang responsibilidad na siya magpapadala sa akin. Ngayon, sinasabi niyang nagigipit sa oras, kaya hindi na ihabol ang visa. Bali 3 sana yun, nawala eh. Yung last year pa, in-invite na kami sa Edmonton. Sana yun. Hindi rin inasikaso ng handler ko. Kaya sabi niya siya na lang bahala, kaya hindi ako nagpatulong sa trap. Pati yung Yokohama, ganun din. Laging ganun ang katuwiran niya na nagahol sa oras, hindi na kung ano-anong mga alibay. Binigay niya sa akin ang passport ko last 2 weeks, hindi naman niya inasikaso. So, nagpatulong na ako sa trap. Kasunod nito, umapela ng suporta si Ducay mula sa mga top sports leaders ng bansa para sa kanyang nakatakdasa ng paglahok sa World Para Triathlon Championship sa Africa sa Enero ng susunod na taon. Yun na lang ang panawagan ko, sana tulungan nila ako kung sino man ang pwedeng tumulong, yung government agency na nasa sports, sana tulungan naman nila ako. Kasi may chance naman sa ginagawa ko talaga ang paraan para makasama ako sa qualifying. Totoo yun, hindi para sa sarili ko lang. Gusto ko rin may maiambag akong karangalan sa bansa na pamamagitan ng sports na pinabibilangan ko. Si Ducay ang isa sa mga pambatong para-athletes ng bansa. Isang patunay dito ay ang ginawa niyang pagkopo ng silver medal sa Asian Para Triathlon Championships sa Subic Bay Freeport sa Olongapo City noong isang buwan. Para sa PTV Sports, Aryan Malyari, Telebisyon ng Bayan. Samantala, nakaligtas na sa bingit ng kamatayan si former World Boxing Champion Malcolm Tunyacao. Nitong weekend ay nailipat na sa isang regular room sa isang ospital sa Cebu ang 36-year-old fighter ilang araw matapos sa maratay siya sa Intensive Care Unit o ICU. May report si Mr. Rick Yap Santos ng Sports Radio 918. Handang patawarin ni former WBC flyweight champion Malcolm Tunyacao ang kanyang kalibin na nagtangkang pumaslang sa kanya. Kamakailan lamang ay naging laman ng balita si Tunyacao matapos na tagain di umano siya ng dating kinakasama na si Jessica Grace Chiu dahil sa matinding selos. Nagtamo ng ilang sugat sa ulo, katawan at kamay si Tunyacao dahilan para mag-agaw buhay siya sa isang ospital. Pero sa kabutihang palad, nailipat na sa isang regular na kwarto si Tunyacao ilang araw matapos na maratay siya sa ICU ng nasabing ospital. Kung ako lang, wag na, ayaw na mahiya, tapos Bakit ayaw mo kung ikaw? kasi iba pa kami sa buhay ko, pero wala, hindi naman ako nagkulang sa kanya. Pati lang kung siya ng ginawa niya sa akin, tapos Samantala, nagdesisyon naman si Tunyacao na mag-retire sa boxing at magbalik sa Japan para magtrabaho bilang trainer. wala pa akong wala pa akong kasi na sa ngayon po, sana magaling ako ng para makalis na ako agad.
Unang umakyat sa professional ranks si Tunyacao noong August 1, 1998 bago niya naagaw ang WBC flyweight belt mula kay Thai champion Medgon Singsurat noong taong 2000. Para sa PTV Sports, Ricky Ap Santos, Sports Radio 918. Pau Gasol led Spain, kampiyon sa 2015 FIBA Eurobasket. Yan at ang iba pang pinakamalalaking kaganapan sa global sports sa pagbabalik ng PTV Sports. Nagbabalik ang PTV Sports sa NBA. Determinado ang Golden State Warriors sumapanatili sa kanilang roster si forward Harrison Barnes. Kanina ay inalok ng team management si Barnes ng 4-year, $64 million contract extension. Bitbit ang pag-asang mapipigil nila ang pagpasok sa free agency ng 6'8" dribbler sa susunod na off-season. At bagamat hindi agad tinanggap, umaasa naman ang Warriors na mabibigyan nila ng bagong deal si Barnes bago ang deadline para sa rookie extension sa Oktubre at 31. Unang hinugot ng Warriors bilang 7th overall pick noong 2012 NBA Rookie Draft, ang 23-year-old na si Barnes siyang 10.1 points at 5.5 rebounds sa nakalipas na season ng liga. Samantala, pasadahan naman natin ang iba pang mga tampok na sports stories overseas. Sa report ni Ms. Cecil Kimlat ng Sports Radio 918. Kinupo ng second-ranked Spain ang titulo ng FIBA Eurobasket sa France. Ito'y matapos na tambakan nila ang 4th-ranked Lithuania 80-83 sa finals kanina. Si tournament MVP Pau Gasol ang muling namuno sa atake ng Spain sa kanyang double-double performance na 25 points at 12 rebounds. Bukod pa rito, nag-ambag rin ang 7-foot flat slot man ng 4 assists at 3 blocks para sa team. Umalagwa agad ng 13 puntos na bentahe ang mga Spanish dribblers sa opening quarter at mula dito ay hindi na nakabalik pa sa laban ng Lithuanian counter. Ito ang ikatlong FIBA Eurobasket title para sa Spain na nagbigay rin sa kanila ng slot para sa 2016 Rio Olympics. Sa golf, isang wire-to-wire victory ang nairehistro ni Jason Day sa BMW Championship sa Lake Forest, Illinois. Kanina ay pumalo ang 27-year-old Phil Australian ng 2 under 69 sa final round upang magwagi siya ng 6 shots laban kay PGA Tour rookie Daniel Berger ng Amerika. Humataw si Day ng 10 under 61 at 8 under 63 sa unang dalawang rounds at mula dito ay wala na siyang kinaharap na problema sa torneo. Nagsumite si Day ng 4-day aggregate score na 22 under 162 sa Comway Farm Scores at naibusan niyang top prize na $1.4 million. Ito ang ika-4 na PGA Tour title para kay Day ngayong season na naglagay rin sa kanya sa ng world ranking. Sa tennis, pasok na sa finals ng prestihiyosong Davis Cup ang Team Great Britain. Ito'y matapos na dumanahin nila ang Australia 3-2 sa semifinals kanina. Hawak ang 2-1 lead, isinelyo ng Great Britain ang panalo nang talunin ni Andy Murray si Bernard Tomic sa first reverse singles kanina. Nauna rito na pagwagian rin ni Murray ang laban sa opening singles noong Sabado at sa doubles kahapon. Ang championship opponent ng Great Britain ay ang Belgium na namayani naman laban sa Argentina. Sa tennis pa rin, pinagrinahan ni unseeded Janina Wickmeyer ng Belgium ang Japan Women's Open. Ito'y matapos na daigin niya si fellow unseeded Magda Linette ng Poland 4-6, 6-3 at 6-3 sa finals kagabi. Nag-struggle muna si Wickmeyer sa opening set bago siya nakabreak ng 4 sumunod na 2 sets. Ito ang pang-4 na career WTA singles title para kay Wickmeyer. At sa football, pinasaya ng FC Barcelona ang home crowd sa Camp Nou sa Spain. Ito'y matapos na ilang paso nila ang Levante, 4-1 kanina. At tulad ng inaasahan, si star striker Lionel Messi ang muling bumandera para sa Barcelona sa kanyang na-convert na 2 goals. Unang na-set up ni Messi ang opening goal para kay Barcelona center back Marc Bartra sa 61st minute bago siya nagbaon ng 2 goals para sa team. Dahil sa panalo na natili sa ikalawang pwesto sa La Liga standings, ang Barcelona,
isang puntos sa likuran ng current leader na Real Madrid. Para sa PTV Sports, Cecil Kimlat, Sports Radio 918. Sa ating question of the day, pag-asa ba na matuloy ang pinaplanong comeback fight ni Manny Pacquiao dito sa Pilipinas sa susunod na taon? Yan at ang iba pa ninyong katanungan sa ating iSports segment sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sport. Yun! Good evening! Ganda gabi. Hello. Hi Magandang guys. gabi. It's a new day. It's Monday! Manic ba? Monday. Manic Monday? Manic for some. Pero habang nasa traffic kayo, total may Sports Radio 918. Yes. Diyan tayo magkwentuhan, makinig po. Speaking of May application ba? Ano na? October pa. No? October pa yan. Yan nyo. Relax lang kayo. Lapit na yun. Mas magiging malawak ang Sports Radio at ang ating program, syempre. Ayos. Wala lang muna tayong tama. Nawala yung SIM card ko. Oy, parang nung last Friday lang. Ano ba yan? Virus ba yan? Hindi. Hindi ko siya mabuksan Parang hindi ko mabuksan. Pero Ayun, kung gusto yung buksan, Ayun. yung Facebook sana. Facebook. Oo. Teka, sandali. Ano ba nangyari? May visitor May tayo. visitor tayo lumilipad-lipad, oh. Speaking of paglipad, lumipad na yung Gilas team, oh. Di ba? Ganda na segue. Lumipad na yung Gilas team natin kaninang 10:55 a.m. So, umaga po yun. So, nasa China na sila ngayon, probably. Oo. At sabi nga ni Coach Tab, handa na sila. Dapat lang, ano? Actually, kahapon sa last practice nila, mukhang sabi ni Mr. Sonny Barrios ng SBP, maganda ang progress since nung MVP Cup. Ilang days lang yung So maganda daw talaga na nag-closed door training camp sila sa Cebu. Closed door nga ba? Di ba may mga nakapanood na. Closed door pagdating sa mga fans, gano'n. Pero yung mga media friends natin, ako lalo dyan sa Cebu, kilala natin yung mga media personalities dyan, mga kaibigan natin. Sina Manny Villaruel, The Freeman, sina Jun Migs, Jun Miguelien, sila Alvin Cordoba, mga kaibigan natin yan. Lahat sila pupunta ng Amerika, ako naiwan. Pinoy pride. So yung mga media friends natin dyan sa Cebu ay nakapasok pala sa Hoops Dome. Si Erwin Lirasan, ng Sunstar Balita. Matagal tayo dyan sa Cebu eh. Kaya sana nga, adopted son na ako dyan eh. Naiwan. Naiwan ako eh. Sila lang ang lilipad eh. Ayaw Naiwan ng mga bataan. Ito na, sumisenyas na si Kuya Ruben Castillo ng ating. Bakit? Meron kang cellphone? Napapahiram, Ruben Castillo? Napantawag? Wala daw. Wala. Pag yung isa, may hiram. Ako sana meron, naiwan ko naman sa taas. Sayang. Nagtampo. Sige, question of the day. May pag-asa ba na matuloy ang pinaplanong comeback fight ni Manny Pacquiao dito sa Pilipinas sa susunod na taon? Send your answers at facebook.com/PTV4Sports or via our Twitter at PTV4_sports. May nabasa akong balita kanina, sabi raw ni Bob Arum na next fight of Manny Pacquiao will be in the United States. Kung sabihin ni Manny Pacquiao, ay Bob Arum, dito, Todits sa NASP. Paano kung gusto niya dito? Punta ka na dito. Tanong ikaw ba may magagawa si Bob Arum? Pag sinabi ni Manny Pacquiao na Wala ba? May say ba si Manny? walang magagawa si Bob Arum. Wala, kahit siya promoter. Pag sinabi ng boxer na I want it here. Kasi kunyari may laban dun sa States. Manny, ito na yung laban. Pirmahan mo na eh. Yung kung ayaw. Yun na nga. Pipirmahan ko yan kung yung venue Pilipinas. dito. Ang tanong, kikita ba pag dito ginawa? Oo naman. Amerika nga kumikita eh. Kumikita. Dito pa. kaya, no? Diba? So, ibig sabihin, yung ticket mahal. Kayang-kaya. Hindi ko lang alam sa mga scholar. So, Yung mga libre. Minsan dito sa atin, alam mo, kung sino yung kayang bumili, yun ang gusto libre. Ganon? Yung mga may... Tapos yung mga gustong manood na bumibili. Nag-iipon para makapanood. Pero sa Cebu, yung mga tao ron, yung nanonood dun sa boxing doon, sa Pinoy Pride, lahat yun.
Ano talaga? Ino-order pa months before. Ganun sila ka-passionate sa boxing. Oh, And supportive. yeah. Oo, ganun sila very supportive sila sa boxing. Correct. Oo. Okay, sige, Malay basa natin. muna tayo. Ha? Alright, from Jake Randel Ancar, sabi niya, nako, dapat sa kanya mag-focus na lang sa pagiging politician. Hi, Miss Meg. Hi, Jake. Politician. Babati naman ako dito sa Daraga Albay. More Uy, sa power to Daraga. your show. God bless. Hello po sa lahat ng mga taga-Daraga at sa lahat po ng mga taga-Albay. Daraga. Bicol Daraga yan. Express, Daraga. sarap yan eh. Hello po. Oo, Bicol Bicol Express. Express. Sili ice cream, yes. Sili ice cream. Yes, dyan sa may Kagsawa Ruins. Hanggang Kim cream ako na dyan. ako. Galing kay Ron Lumidaw, posible basta si Manny naman dapat mag-demand kay Arum. Ito na nga, no? Para maging choice ang Pilipinas sa venue ng comeback fight niya. Yan. From Villanueva, Austria, Ruel, di siguro matutuloy sa atin kasi mahina dito ang kikitain niya. Di papayag si Arum. Mga idols, pa-update naman sa kompletong lineup ng Star Hot Shots. Hi kay Miss Pretty Meg. Hi Villanueva, Ruel. Or hi Kuya Ruel. Villanueva. Ayan, same lineup. Norbert Torres lang yung latest addition sa lineup ng Star. Hot Shot. Oo. Si Mindstar naman, ito. Uy, nagtatampo yun. Nagtatampo bakit? Mahigit 200 plus at mahigit 1 month na akong comment ng comment. Di man lang pinapansin. Uy, hindi. Hindi totoo yan, Mindstar, ha? Kasi, oo. Random nababasa. kasi siya eh. Madalas natin nababasa to si Mindstar. Huwag ka na magtampo. Ayan, nabasa ka na namin. Ayun na nga. From Jason Jardin or Hardin. Sa tamang panahon, wala na dapat patunayan si Pacman. Pwede na naman siyang mag-retire. Mag-retire na daw siya. O yan, galing kay Anthony Bolima, malabo. Walang kikitain si Manny pag dito ginawa. Di pa payag si Aaron kung walang kikitain. Okay. From Albertem Paragua, sabi niya, oo, may pag-asa. Idol Dennis, Sexy Meg at Prince Haji. Tanong ko lang, mga idol, may trade ba sa BGSM? Pakibati po kami dito sa Apari, Cagayan. June Boy Bagnas sa Cagayan Valley. Thanks, PTV Sport. Yeah, abang-abang lang ho kayo. Abang-abang na. Watch lang po kayo sa amin. Watch lang. Yan, parang mala teleserye yung At saka Abangan. basta't confirmed, di ba? Basta't okay na, ano na. mga pagkilos. Basta pag meron malalaman niyo po sa amin. Dennis Solares, sana last fight ni Manny na lang ganapin dito. Idol Dennis, musta na kumpareng, yung kumpare mo daw, kumusta na? Ha? Grabe naman daw ginawa ng PBA board. Yan. Ikaw na magbasa niyan. Best friend mo yan. Yan. Porke SMC yung protected nila, nagtatrabaho lang naman daw yung kumpare mo bilang mamamahayag. At karapatan din ng mga fans ng PBA na malaman yun. Nasaan ang hustisya? Galing kay Dennis Solares. May karapatan na tayo magsulat, may karapatan ding kumuha ng kilos. So, counter na lang, di ba? Kung sa tingin ng isang side, mali yung naging aksyon, gawa ng aksyon o solusyon. Ganun lang yan, no? Ganun lang naman yun, di ba? Sabagay. Mahirap pa, kasi maraming umaabot na nga sa punto na parang freedom of, impress freedom, mga ganun-ganun, di ba? May gano'n. Pero sa akin lang, basta may hangganan po ang lahat. Ano man ang ginagawa po natin, meron pong hangganan. Di ba? Whether, basta pag sobra, mali. Big word yan. Hindi, yun lang. Di ba? Hindi lahat kailangan nating malaman. Hindi lahat kaya mong gawin. Diba? Yun lang. So, ano ba? Limitation ba? Ayun. May limitation. Feeling ko limitation. Like, di ba, kung okay kung personal, but too personal, di ba, okay yun. Kasi both ways may personal na issue. Oo, may kakampi ka si Joshua Dizon Lapitan. Tama si Sir sabi mo yan, Dennis. nakakampi ko Ayan bakit? Tama si Sir Dennis. May hangganan na Bakit? Pabati po kami. Nasagot niya agad yun? Oo, Bilis, ha? nakatutok talaga to si Joshua Lapitan. Pabati po kami. Generalize lang po natin, Bulilan, Bulacan. Ayan. Whether side ni Snow, side ng PBA, side Wala ni naman tayong Francis. kinakapihan. Sino po mga involved dito? Media in general, basta in everything that we do.
may limit sa... Like kami, kami as sports personality, sports writers, di ba? Yung sasabihin nyo na kailangan makuha namin, kailangan lahat common public figure sila, kailangan bang malaman ng tao yon. Kasi yung sinasabi ng iba, dapat ganun eh. Dapat malaman ng tao yan, dahil public figure ka eh. No? Kunyari, ikakasal si Haji. O si Paul Lee. Sikat na, si Paul Lee. Sikat ka rin, Haji. Pero mas sikat si Paul Lee. Mas sikat si Paul Lee. Kunyari, ikakasal si Paul Lee. Sabihin na, kakasal na ako, pero gusto ng family namin, private wedding. Ibig sabihin ba, porket ikaw ay public figure? Hindi. Pag nalaman ko ikakasal ka, sabihin mo sa akin kung saan. Tsaka, Wala kang karapatan na itago yan. Kasi private wedding nga ang gusto. Yung mga ganon, di ba? Tsaka even yung mga nakakausap natin, mga executive people, yung mga players, kung kapag merong times na ayaw muna nila magsalita, hindi natin napupuwersa yun. Kumbaga, hindi natin respect natin yung space nila. Yeah, we respect that. Siyempre, intindihin din yung trabaho namin. Kami, mangungulit din kami. Oo, may tendency But, nga, kung may hangganan, like kung ayaw ng player magsalita, madalas nangyayari yan eh. Oo, totoo yun. Hindi ganun kadali kasi hindi naman lahat nagsasalita. May pahabol, no? Si Grant. Pumabot talaga. Sabi niya, Pagbitawan yung issue, Meg. kasi, syempre, sige. Si Grant pro daw. viewers naman tayo. What if kung si Sir Dennis Dapogi tanungin natin about Chan? Ano yun? Ano ang tingin mo, Sir? Ayun, yun ang Serious issue. Ayun. Ay, super gandang Meg at Ano yun? cutie Ano yun? Haji. Tama ba? Tatanungin saan? Hehehe. Balita sa SMB, mga Sir. Tungkol Doon sa saan? issue nga. Yun, yung ikaw, Yung issue eh. Yung pag-ban, prerogative ng PBA yun kasi private, yan eh. Ako sa bagay, It's a private hindi lang naman group. Anong particular issue yung sinasabi nila? siguro nga yung pag-ban. Yung pag-ban, Kasi masyadong, like yung sinabi doon, di ba, parang hindi ba mabigat yung ginawang pagpataw. Actually, may nagsasabi kung mabigat daw ba masyado. Pero sabi naman ni dating Commissioner Salud, it's not PBA against media, it's PBA against one particular person. Yeah. So malalim yan. At least yan. Basta Kami, kami. Kung ano lang yung story ang sports. Yun na yun. Okay, tama na yan. Sige. Haji, Oo. Ito, galing kay Dariel Cardino Ninon. May pag-asa yan, walang imposible. Blooming si Haji. Blooming Simula weekend. Ganito talaga pag may mga mahal tayo sa buhay na Good vibes. Uy, nalulungkot din ako, ha? Good vibes. Kasi yung mama ko nasa Italy na. Hirap ka mawalay sa mahal sa buhay. Yun. Walang imposible kapag si Pacman ang lalaban. Basta sana lang yung magaling na kalaban para may challenge naman. Totoo yun. At alam kong yun din naman ang gusto ni Manny, yung masiyahan ng mga kababayan niya. Good luck show niya. Yan. Salamat. From Merwin Mariel, sabi niya, sa tingin ko po, matutuloy yan. Binibigyan lang nila ng konting drama para maganda. Konting drama. Aabot pa nga po yan sa Pacquiao Mayweather Part 6. September daw. Pabati po pala sa anak ko na crush si gandang Miss Meg na si Kobe Calix. Hi, Kobe. Ilan taong ka na, Kobe? Ikaw, ha? Parang At sa mga... Bata. Ilan taon? Tingnan mo, malamang yung pinangalan niya kay Kobe Bryant. ilang taon ba naglalaro Ilan si taon Kobe? naglalaro si Kobe Bryant? 97. 97 1997, kung di ako nagkakamali. 18 years old. Kasi kung di ako nagkakamali, 97 siya na-draft ng Charlotte Hornets, no? O 96 ba? 15, 16, sa 18, oh. Okay. Pwede na yan. Sa palabas, pinapayagan eh. At sa mga taga-Malande, Pero sa amin dito, hindi. Puro Marikina. kami. Yung mga matututunan niya sa amin dito, puro Pa-update nga po pala sa Hot Shots. Thanks and more power. Ayun, Star Hot Shots. Wala Practice pang na. tune-up eh. Nagtatanong tayo ng tune-up. Pero So wala pa silang pa schedule? May tune-up na alam ko, yung Mahindra at Barako. Yung Barako, napaaway nun sa Jordan. Sabi ko kay team manager Eric Pineda, naku boss, maglalaro ba si Manny Pacquiao sa Mahindra? Pag nakakalaban na yung Barako, Wala, patay. baka pag nag-rumble yan. Sabi ni Grant, kamukha mo daw si Papa John Lloyd. Uy, Ingat. ayos yan. Galing kay... John Lloyd na nakainom ng 10 by Jessic.
Sige, ano pangalan niya? Si Grant. Si Grant. Ganda taste ni Grant, ha? Ito si Raymark Corpus. Ingat daw. Raymark Corpus, meron po. Basta sumunod siya kay Aram, tapos tuloy ang kampanya na niya ito. Money for President ng PBA. Yan. Nagpawisan ako ron, ha? Kala ko, sasagot ako, eh. Napagpawis. Sige, PBA. Sige, okay lang. From Michael Medici, pwede yan para naman lahat ng kababayan natin susuporta ng live sa kanya. Tama. At sana mga 2 fights pa bago siya mag-retire. Pabati naman kami nila Papa, Nanay at dito sa amin sa SJDM, Bulacan, na laging nanonood ng PTV Sports. Hi po, Miss Meg. Ang ganda mo. Maraming salamat, Michael. 2 more fights din ang gusto ni Pops Galera. Meron. Kaya pa naman. Last fight sana champion yung makakalaban niya para malaking takilya at pasabog. Hi, Miss Meg. Maganda ka pa sa gabi. March at September, yun ang balita, matunog. March, no? March tsaka September. Mayweather. So yung April erase na yan? Hindi naman. Doon pa rin yun. Wala pa namang target lang March. 1 month lang naman. Kasi kung titignan natin, kailan ba yung may di ba? May ban sa mga candidates na pag sumobra yung labas, di ba? So baka i-atras ng March. Sabagay. Kasi mukhang So kakandidato. mukhang makikita mo yung mga senyales eh. Kasi ang alam ko pag national level, may mga 100 plus days na bawal kang lumabas. Di ba? So, kung local ka, ilang araw lang yun, 60 something lang ata. No? So, malamang-lamang, mukhang parang local yung tatakbuhin ni Congressman. So local pa rin. Balita, governor. Oh, okay. From Alvien Albarico, possible po yan basta gugustuhin ni Pacman. Yun ang sinasabi natin. Pakibati naman po kami ng anak ko dito sa Antipolo, Kian Albarico, Miss Meg. Hi. Hello po sa lahat ng mga taga-Antipolo City. Hello sa inyo. From Francisco, oo naman, sana matuloy. Mas maganda kung si Mayweather pero mukhang malabo. Pero mas maganda kung si Marquez. Yan ang tunay na fight of the century. Sabong talaga sila sa loob ng ring. #puso talaga, ika nga. May trade ba sa Alaska? May nangangamoy bang trade? Magandang gabi sa inyo, Chinitong Haji, Chinitang Meg at Papa Ball. Dennis! Sinita ba tayo? Parang hindi naman laki-laki ng mata. Sa TV siguro. Baka sa TV lang. Pero malaki yung mata. Teka, yung banchero nababalita dyan eh. Pero Chris tinanong Banchero. natin mukhang chismis lang daw. Chris Banchero. Yan. Okay. From Mijzu Patalan, financially speaking, hindi. Kasi napakalaking porsyento ng pay-per-viewers nasa US. Plus, yung difference ng ating time zone sa kanilang malaking problema sa mga promoters in staging big money fights. We all know Bob is a businessman. I'm pretty sure he won't take that risk. Idol Dennis, Pretty Meg, and Astig na Haji, please say hi po dito sa amin, sa family ko, and to my co-NDP nurses dito sa Jimalalud, Negros Oriental. Number 1 po PTV Sports dito sa amin. More power po sa inyo and God bless. Pero kung malakas ang pag-uudyok na dito gawin sa ating bansa ang laban na yan. May magagawa pa ba? At kung isipin na lamang ni Manny ay hindi ang kikitain pera, kundi ang dami ng Filipinos na lang. Pilipino na sa susunod na diba? Pag-asa ng mga ganon. Kumbaga yung gusto niyang fight na stage yung nasa likod niyang Oo, tapos kung Merong meaning. Ano sa bagay? Diba? Hindi ko na kailangan ng pera sa laban na to. Ang kailangan ko Yun. Saan ba yan? Basta yun na. aking suporta ng aking mga kababayan. Yun na yun. Sarangani man yan o buong Pilipinas. Read between the lines. Wala nang pera. Baka malugi ka ba, Arum? Read between the lines na yan. Diba? Oo nga. Paano nga naman kung gugustuhin? Wala namang magagawa si Papa. Kasi politiko di ba? Siyempre, pag politiko ka, pag malapit na eleksyon, mag-iisip ka ng mga gimmick, di ba? Ganun yan, di ba? Ano kaya gagawin natin? Tatakbo ko sa ganito Boss, Siyempre, lumabang ka dito. Mag-iisip ng strategy yan. Oo. Nagdi-disagree si Naughty Troy Otico. Bakit? Sabi niya, si Bob Arum pa rin ang masusunod niyan. Siguro dapat i-appeal natin sa Supreme Court bago yun mangyari. Hindi, sa PBA board na lang. A-appeal na talaga sa Korte Suprema pa. Diba? Pag ayaw pumirma ni Manny, Walang bahala ka. Wala ka sa buhay mo. Total, Bob, lahat na lang nasa iyo pabor
Ako naman. Ako naman ang pagbigyan mo. Dahil gusto ko. Sa pantaha lang naman natin yun, ha? Oo. Sige, Okay. basa pa. From Jim Ganielo, sabi baka kasi nag-date yung Aldab nung Sabado. Ano Pabati yun? po Bakit? sa lahat ng fans ng Ano yun? Dear Food Star Hot Shots Oh, at ano? sa Ganielo family. Salamat po. More power. Ganda talaga ni Ma'am Meg. Hehe. Baka. Sabi niya, baka. Baka. May pag-asa kasi daw may nag-date nung Sabado. Yun pala, yun pala ang ibig niya sabihin. Hindi ko pa naman. Hindi masyado. Pero salamat kay Jim. Salamat pa rin. Harold Tiangco, malamang hindi sa Pilipinas ang laban ni Pacman kahit saan basta siya ang mananalo. Thanks. Pakigreet naman ang Tiangco family at COC Clan Sorbeteros. Hello po. Pluto. From Mabuntok doon. Joshua Dizon Lapitan. Joshua. Sabi niya may pag-asa yan pag ginusto ni Pacman para Yun. mapasaya niya man lang ang mga Pinoy bago siya magretiro dito sa teritoryo. Sana manalo. Balita sa mahal naming Hinebra, pabati po kami dito sa Pulilan Lapitan family. Mura Alam pa rin ko- naman ang Hinebra. Alam ko pumunta sila ng Naga. No? Naga ba sila? Hindi ko ano eh. Oo, parang nag-Naga City, yung Hinebra. Pero alam ko mag-abroad pa ata sila eh. So may plans pa mag-abroad. Eto mukhang sumasang-ayon to sa'yo, Ka Dennis. Ha? Oo, si Arman Bigalan. Arman, Sabi okay. ni Arman, siguradong magkakaroon agad ng laban si Pacman next year bago mag-eleksyon. Oo. Kaso baka di sa Pilipinas gaganapin kasi walang gaanong kikitain, mahal ang ticket, kaya wala rin gaanong manonood. At saka, sana lang si Kel Brook na lang. Wala naman kasi siyang mapapala kay Amir Khan. Pero agree ako nung kanina kung talagang yun dudumugin, Marquez. Oo. Sabong yun. Marquez, oo. Actually, yun nga Huwag na si pinakapaborito Empoy, kong rivalry eh. Pacquiao Marquez. Tsaka alam nyo, ewan ko lang for me, around this time and by March, April, ang isip na ni Manny, Manny Pacquiao the politician. Eh di ba ho ba ang politician pag malapit ang eleksyon, ang isip niyan is strategy. Gastos eh. Oo. Kanong lalabas. So walang isip na, kung negosyante, walang isip na paano ako kikita dito. Sa bagay. Yun na nasa So kung isipin mo na, isipin mo ba ni Manny na kumita sa laban na yun? Kung nga, kung lang naman kung nais niyang gamitin yung laban para ma-enhance yung kanyang imahe sa kung anong hindi natin alam. Kunyari. Basta yun na yun. Okay. Kung lang. From Ericel Calderon Acosta, opo. Para makabawi si Pacman, pabati naman po ang Acosta family dito sa Bukal. Maragondon, Cavite. Uy, ito po. Lagi po kami nakasubaybay sa inyo. Kuya Haji, isang pabebe wave naman dyan. Thanks po. Sana mabasa niyo. Ito po. O, yan na. Acosta, Lolo Boy, Lola Juliet. Yan, Si mga Ericel kamag-anak namin. Ericel Calderon Acosta. Basta hello na lang. Hello na lang. Nahiya na. Oo. Salamat. Jeffrey Campit, may pag-asa yan. Dapat yung magaling na kalaban at yung Chuck na pinakamagaling na boxer. Balita po sa Hinebra, may trade po ba? At sana magdagdag ng 2 team sa PBA para mas maraming player mabigyan ng trabaho at hindi masayang ang talent. Hi po, Miss Meg, Poging Sir Dennis at si Sir Guapito Haji. Thank you, Jeffrey. Ako kaysa magdagdag, agree ako rin sa sinabi ni Salud eh. Palakasin muna natin yung mga mahihina bago tayo magdagdag. Uy, pero in fairness, lumalakas Yung Kia. Oo. Because maganda sa Kia kasi parang Mahindra. nung sinabi na Manny Pacquiao as playing coach, sabi ko, nako, walang pupuntahan yan. As playing coach. Pero kung coach, Manny Pacquiao, I'll give him the benefit of the doubt. No? But mukhang napapabayaan si Chito Victorero na magpatakbo kahit paano ng team. So, who's the real McCoy? So, nabibigyan siya ng more, ngayon? Kasi most of the time, wala naman si Manny playing coach eh. Sa practice, sa game, ganun din, di ba? So talagang ang nagmamando si Chito Victorero. And remember, nung Governor's Cup, they almost made it to the playoffs. Muntik na. Chito Victorero yun. Oo, siya yung may hawak nun, nung Governor's Cup. Sana magalit sa akin si Congressman. Muntik na. With the lineup that they have right now, nako, mukhang may pag-asa. Pero siyempre, malaking tulong yung presence at saka yung at the back of their minds na bossing nila si Manny Pacquiao. Malaking tulong yun without a doubt. Oo naman. The X and O's of the game. Okay. From Jeffrey Manuel, sabi niya sa tingin ko, ayan.
Sa Team Pacquiao. Pero malamang, Isa na lang. Ha? Bakit? Bye-bye na agad? Isa pa. dalawa pa. Sige, dalawa pa. Dalawa na lang, From dalawa na lang. Jeffrey Manuel, sabi niya, sa tingin ko may pag-asa pero malamang konti lang ang manonood ng pay-per-view niya. Alam niya naman, mga Pinoy, mahilig sa boxing ang Pinoy pero mas pinipili natin kung saan tayo mas komportabling manood, di ba? Good evening. At Idol Dennis. Kayo na? Kami na? Oo nga, babe. Ngayon ko lang din alam. Yung nagtanong about sa hindi natuloy na pag-draft sa PBA kay Jonathan Gray ng CSB Blazer. May balita po ba? Papati po sa family, Manuel. Thanks. Sana i-extend yung time ng show nyo. Nakakabitin eh. Okay, and last na lang from Benji Sabilio. Depende kay Bob Arrow. Mas maganda sana kung dito tapos yun na din yung last fight niya. Para historic check naman, dudumugin yun at mapupuno kahit na sa Philippine Arena pa siya lumaban. Napakadaming Pinoy na gusto siyang mapanood ng live. Laban Gilas Go Iverson ng Pilipinas, Terrence Romeo. Sabi pala ni Grant, babay na daw kasi papasok na siya sa work niya. Oh, bye-bye. Grant. Salamat, Grant. Okay, ayos na. Alright, maraming salamat sa View Blends, the House of Silhouettes, Mr. Amis Tumang, na Amazing Playground, Mr. Lee Friend of California Booth, Hilux Medical Center, Miss Babe, Frank and Marcel Graphics, My Jewelry Box, and of course, Friend Couture. Si Maki Villena may request, pakibati naman daw yung mga kapatid na sina Brian Ganabis na fan ni Mark Baroka at PJ Simon at yung kapatid niyang si Jillian Ganabis na fan naman ni Mark Pingris. Nanonood sa niyan, mga bulilit lang yan pero super fan ng Star Hot Shots. Yan, thanks and thank you din sa iyo, Oo Maki. nga pala, si Maki. Ayun na rin yan, ano? Nabati na ba? Sina Brian? Oh, yan. Jillian, Oh, yan. yes, Maki, Maki boundary Villena. na kami sa'yo. Ay, Maki, Oh, i-promote mo naman yung show natin, ha? Oo nga, salamat. Salamat, ha? Maki. At batiin ko lang si Mary Bebeng aka No Soledad at si Nel John Takling alias Pader sa Tangub City, Misamis Occidental. Pinapabati ng kapatid ko si Ranran at saka yung asawa niya si RA na nanonood sa atin ngayon. And hello po sa De Los Santos family dyan po sa Nangka sa Marikina City, dyan po sa Pantua family sa Liano, Caloocan City. At pabati din po si Miss Aisay. Love you. Yeah. Happy birthday kay one of the top lensmen ng Philippine sports, Yeah. Tony Lu. Ay, maraming salamat sa hindi mo pa ako niimbita. Ayan, birthday ni Tony Lu, kaibigan natin yan. At syempre, hi Lexine, no? Pamangkin ko, nanonood ngayon. At saka kay na Mami Base, Mami G, Daddy Dan, Mama Lao, kay Kuya King, at saka kay Kuya Bunso, kay Mami G. At saka kay, to my wife, Pin, I love you, Princess and Zoe. At saka kay Ate Daisy. Sports Radio Family, maraming salamat. Until bukas, ako po si Dennis Principe. Megsioso. And Haji Kami. Ito po ang inyong paboritong PTV Sports.